Tibo na mekaniko na si Fred C. Nakatagpo sa di inaasahang pagkakataon ang baliw na si Fred nang pinagtulungan itong bugbugin ng mga kalalakihan sa pera daw na ninakaw ng lalaki. Dahil sa awa na nararamdaman niya, ay tinulungan niya ito at nakipagsuntukan pa siya para mailigtas lang ang lalaki. Mabuti na lang nakatakbo sila agad at nakapagtago nang pinaulanan sila ng bala ng mga ito. At nalaman niyang si Fred pala ay hindi totoong baliw. Isang bilyonaryo pala itong nakaligtas sa pananambang ng hindi kilalang armadong kalalakihan noon at pinasabog ang kotse nito, pero nakatakas naman sa bingit ng kamatayan. Makakabalik pa kaya ang lalaki sa totoong mundo nito? O magpapanggap na lang itong baliw habang buhay para makaiwas sa gustong pumatay rito? Nasa loob ng opisina niya ngayon si Fred, pero papaalis na siya upang dalawin ng kanyang mami sa kanilang townhouse sa nabili nilang lupain sa probinsya. Bit-bit ang kanyang car keys, laptop at saka extra clothes nang pumasok ang kanyang sekretarya na si Malia. May dala itong isang bouquet at may kasama pang isang box ng cake. Anong meron, Malia? Kanino galing yan? Tanong ni Fred. Bago ka umalis, sir, pakipirmahan po muna itong documents para release ng sahod namin. Mabuti na lang po at naubutan ko pa kayo. Nakangiting sagot ni Malia at nilapag sa mesa niya ang papeles ng empleyado. Okay, pipirmahan ko muna lahat ito bago ko umalis, sabi ni Fred at bumalik sa pagkakaupo. Salamat, sir. At saka, itong dala ko naman ay galing kay Ma'am Shane. Ipapabigay daw sa inyo. Sagot ni Malia. Hindi ko kailangan yan, Malia. Sinabihan na kita na kapag magbibigay ulit ang babaeng yun ng kung ano-ano ay huwag mong tatanggapin, sabi ni Fred at napailing. Si Shane ay kursunada ng kanyang second degree cousin na si Diego at ayaw niyang magkagalit silang dalawa dahil sa isang babae lang. Alam kasi niya ang kasabihan na kapag ang kay Pedro ay kay Pedro lang talaga at hindi magiging kay Juan. Kahit sa kanya din naman ay maiinis siya kapag ay yung babaeng nagugustuhan niya ay lalapit pa sa ibang lalaki. Base sa sabi ng iba niyang kamag-anak ay may bad temper daw si Diego. Kaya ni Kubuin ito ay hindi magawa ng iba kahit nga siya ay hindi din sila close. Sinunod ko naman po yung bilin niyo, sir. Kaya lang, masyadong mapilit ang babaeng yun. Naiiling na sagot ni Malia. Hanggat maaari ay iiwas na lang tayo. Kasi ayaw kong mapapadali ang buhay ko sa isang bagay na wala namang katuturan, sabi ni Fred at nag-umpisa na siyang pumirma. Gusto na niyang makaalis agad para makapagpahinga siya ng maayos dahil sobrang lamig ang simoy ng hangin sa probinsya. Saka palagi na siyang kinukulit ng kanyang mama na pumunta muna siya doon at magstay ng ilang araw. 3 months straight na nasa opisina lang siya at walang break. Yes po, sir. Hindi na po mauulit, sagot ni Malia at binitbit ang papeles na tapos na niyang pirmahan. Okay, ikaw na muna ang bahala dito sa kumpanya, Malia. Kapag may mga concerns ka ay itawag mo na lang sa akin. Nakangiting sabi ni Fred at tinapik ang balikat ng dalaga saka na unang lumabas ng opisina. Makalipas ang 1 oras ay nasa daan na siya. Hindi naman nagmamadali si Fred, kaya dahan-dahan lang siya sa pagmamaneho. Pero napatda siya nang makarinig siya ng maraming putok ng baril at pinupuntirya ang kanyang kotse. Kaya naging hudyat iyon na kailangan na niyang magmaneho ng sobrang bilis. Kaya lang, sumadsad at pagewang-gewang ang kanyang naging takbo dahil flat na ang gulong dahil binaril ito. Kaya walang choice si Fred kundi ang yumuko at ibangga ang sasakyan sa malaking puno ng kahoy. Nakatulala lang siya nang kapkapin niya ang kanyang sarili
sa pag-aakalang patay na siya. Takot na takot si Fred at wala naman siyang naging kaaway para pag-isipan siya ng masama. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang may tumilapon na bagay sa loob ng sasakyan. Saka naman niya napagtantong bomba, kaya bigla niyang sinipa ang pinto ng sobrang lakas. Kaya tumalon siya agad bago pa makasama sa kanyang kotse na sasabog. Napatakip pa siya sa kanyang dalawang tenga nang maramdaman niyang para siyang mabibingi sa sobrang lakas ng pagsabog. Gumapang ng sobrang bilis si Fred para makapagtago sa malalagong damo sa kinaroroonan niya. Nang makita niya mula sa di kalayuan na humupa na ang apoy, ay nakatulala na lamang siya ng ilang oras. Nakakatroma para kay Fred ang ganitong insidente. Mabuti na lang talaga nakaligtas pa siya sa bingit ng kamatayan. Nang maisip na humingi ng tulong sa magulang, ay kinapa niya ang kanyang dalang cellphone sa loob ng bulsa. Kaya lang, wala na ito doon. Napamura na lang siya nang maisip na kasamang sumabog ang kanyang laptop na may mga laman na importanteng files, pati ang kanyang cellphone. Makalipas ang ilang araw, ay paggala-gala na lang si Fred na parang baliw sa bayan na hindi pamilyar sa kanya. Minsan, mawawala siya sa kanyang sarili. Iiyak siya na mag-isa at may time na rin na matutulala na lang siya. Nang makaramdam ng gutom, ay naisipan ni Fred na humingi ng pera sa mga kalalakihang nag-iinuman sa isang tindahan. "Pahinging pera, nagugutom na ako," sabi ni Fred at hinila pa ang damit ng isang lalaking kalbo. "Boy Ogok, wag mo ngang mahila-hila ang damit ko. Mas mahal pa to sa kumpara sa buhay mo. Baliw, lumayo ko nga sa akin bago pa kita masaktan." Asik na sagot ng kalbong lalaki. Napaatras naman si Fred. Gutom na talaga siya. Kapag hindi pa siya makakakain ng ilang araw pa, ay tiyak na aakyatin na ang hangin sa kanyang utak at tuluyan na siyang magiging baliw. "Hindi mo naman kailangan magalit. Nanghihingi naman ako ng maayos." Mahinahong sabi ni Fred. "Ah, ganun. Kung gusto mong makakain ay magbanat ka ng buto. Ulol, hindi yung sa hingi ka lang umaasa." Singhal ng lalaking may mahabang balbas, kinuwelyuhan pa siya at itinulak ng malakas. Mabuti na lang, hindi natumba si Fred sa lakas ng impact ng pagkakatulak sa kanya. Nagpatuloy lang sa pag-inom ang mga kalalakihan at hindi na siya pinansin pa nang makita niya ang pera nito sa loob ng bulsa, ay agad niyang hinablot at tumakbo ng sobrang bilis. "Yung pera ko, tinangay ng gagong yon!" Sigaw ng lalaki. "Habulin natin!" sabi pa ng isa. Kaya hinabol na siya ng mga ito. Hinihingal na si Fred pero hindi siya pwedeng huminto dahil alam niya na kapag naabutan siya ng mga ito ay tiyak na bugbog ang kanyang buong katawan. Habang tumatakbo ay palingon-lingon siya sa buong paligid at naghanap ng pwedeng mataguan dahil parang nauubusan na siya ng hangin. Sa kabilang banda naman ay papauwi na si Fretzy dahil half day lang siya ngayon sa talyer kung saan siya ay isang mekaniko. "San ka naman lalakwat sa Fretzy? Sayang naman ang kalahating araw mo kung uuwi ka na ngayon," tanong ni Bong. Kasamahan niya rito. "Nagpaalam na ako kay boss kaya huwag ka nang magreklamo dyan. Hindi naman ikaw ang makakaltasan," sagot ni Fretzy at inambahan ng suntok ang lalaki. "Ang siga mo talaga. Pero alam mo, kung dinggin mo lang itong nalalaman ng puso ko ay tiyak na hindi ka mahihirapan pang papasok rito sa araw-araw. Ako nang bahala sa future mo." Nakangising sabi ni Bong. "Abnormal ka talaga. Maligo ka muna bago ko dinggin iyang tibok ng puso mo, gago." Naiiling na sagot ni Fretzy at naglakad palayo. "Luluhod ka rin sa akin balang araw, Fretzy," pahabol pa na sigaw ni Bong. "Talaga? Hamunin mo muna ako ng suntukan at
itaya mo yung bagong bili mong motor. Pero kapag ako ang nanalo ay, maglalakad kang papasok ng trabaho. Napahalakhak na sagot ni Fretzy. Nalukot naman ang mukha ni Bong nang tignan niya. Napapailing na lang si Fretzy sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Bong. Kahit ganito siya, ay nangangarap din naman siyang magkaroon ng magandang buhay at wala pa siyang planong mag-asawa. Nang marating niya ang isang eskinita, ay nagtaka siya kung bakit may sumisigaw. Kaya gumilid siya upang tignan kung ano iyon. Napakunot ang kanya noo nang makitang may binubugbog ang mga kalalakihan at kawawa naman dahil walang kalaban-laban ang isang lalaki na nakahiga sa lupa na nabalot ng dugo ang mukha at putok pa ang nguso nito. Magnanakaw kang baliw ka, ito ang bagay sa'yo. Galit na sambit ng lalaki na makapal ang balbas at inundaya ng sipa ang lalaki. Hindi naman nagsasalita ang lalaki at hindi din lumaban kahit may sumapak na rito at iba din ang sumuntok sa sikmura nito. Hoy, ano yan ha? Bawal yung ginagawa nyo! Sigaw ni Fretzy, kaya nahinto ang mga ito at napabaling sa direksyon niya. Huwag kang makailam dito, miss. Tinuruan lang namin ng leksyon ang baliw na to dahil ninakaw at tinakbo ang pera namin. Sagot ng lalaki at bumalik na rin sa pambubugbog. Kaya walang sinayang na sandali si Fretzy, kundi nakipagsuntukan na rin siya sa mga lalaki para mailigtas ang lalaking ito. Todo ilag lang ang kanyang ginawa dahil sobrang laki ng katawan ng mga kalaban niya. Ang lakas ng apog mo na kumalaban sa amin. Di ka naman totoong lalaki. Nakangising sabi ng bungal ng lalaki at inundayan siya ng malakas na tadyak. Nakailag naman siya, kaya ito ang binigyan niya ng malakas na suntok kasama ng sapak. Kaya ayon, sapol sa ilong, dumugo at natumba. Makalipas ang kalahating oras ay napabagsak niya ang mga ito, pero halos mawalan naman siya ng lakas. Maya-maya lang nang makarinig ng pagkasa ng baril si Fretzy, ay agad niyang hinila patakbo ang lalaki. Saka naman niya napansin na pinaulanan sila ng bala. Kaya parang lalabas ang kaluluwa ni Fretzy sa sobrang takot. Mamamatay ako dahil sa kaduwagan mong hayop ka. Singhal ni Fretzy sa lalaki. Napangiwi naman siya nang mapansing magkahawak kamay pa silang dalawa habang tumatakbo. Nang tignan niya ang kabuuan ng lalaki, ay napasimangot siya sa itsura nito. Saan kaya galing ang lalaking ito? Parang andungis naman. Napaghalata ang baliw dahil sa sobrang likot ng mga mata. Naghanap sila ng pwedeng pagtaguan para mailigaw nila ang humahabol. Katakot naman ang mga iyon. May mga baril na dala. Bakit kaya hindi hinuhuli ng mga pulis ang mga gagong yun? Sa susunod, kapag nagnanakaw kay, pag-isipan mo mabuti. Hindi yung basta-basta ka nalang sumusugod. Paninermon ni Fretzy. Hindi sumagot ang lalaki. Pagkus, nakatingin lang ito sa unahan na parang hindi siya nito naririnig at nakikita. Baliw nga talaga. Para siyang nakikiusap sa hangin. Nang makahanap sila ng pwedeng mapagtaguan, ay nagtago sila ng ilang minuto. Nang hindi na marinig ang mga boses ng lalaki, ay lumabas na sila at binitawan na ni Fretzy ang kamay ng lalaki. Nagtaka naman kung bakit ang lambot ng kamay nito kumpara sa kanya. Bakit ka ba nagnakaw ha? Wala ka bang pera? Tanong ni Fretzy at nakatingin sa gawi ng lalaki. Tumangulang ito bilang sagot. Hindi naman siguro pipi ang lalaking ito. Pero ba't naman hindi sumasagot? Nakakaumay naman. Nang makaramdam ng gutom si Fretzy, ay naglakad na siya at naghanap ng pwedeng kainan. Nakasunod naman ng tahimik ang lalaki sa kanya. Akala niya ay umalis na ito. Huminto sila sa isang karinderya. Napansin talaga ni Fretzy kung paano mapalunok ng paulit-ulit ang lalaki nang mapagmasdan nito ang mga pagkain na nakadisplay.
Gutom na siguro ito kaya nagnakaw. Sumama ka sa akin, dito muna tayo. Sabi ni Fritzy, sabay hila sa lalaki. Papasok ng isang tindahan ng mga damit. Siya na ang pumili ng pwedeng isuot ng lalaki. Mas mabuti siguro na kapag kakain sila ay malinis na ang lalaki at makapagsuot na ng maayos na damit. May pera naman siya ngayon, kaya gagamitin niya muna ito. May kubeta ba kayo rito, miss? Tanong ni Fritzy pagkatapos niyang magbayad. Meron naman ma'am, dumiretso lang kayo, nasa dulo lang. May tubig naman doon. Sagot ng tindera. Salamat miss, sabi ni Fritzy. Inakay niya ang lalaki papunta sa dulo. Binigay niya rito ang binili niyang damit, pantalon, pati na rin ang brief para naman makapagbihis ito ng maayos. Napakasangsang na kasi ng amoy, parang ilang araw nang hindi naliligo. Linisin mo ng maayos yung mukha mo nang mawala yung alikabok. Hugasan mo rin ang buong katawan mo. Ang dumi mo naman masyado. At saka, huwag kang maligo. Wala ka sa bahay. Magbihis ka na rin. Nandiyan na lahat. Pakibilisan na lang dahil kanina pa ako nagugutom. Saad ni Fritzy nang marating nila ang kubeta. Naghintay lang siya sa labas. Napasimangot na lang siya nang maisip na nag-half day na nga siya sa trabaho para makapagpahinga sa bahay. Pero ito siya. Naging yaya pa ng lalaking iyon na hindi naman niya kaano-ano. Maya-maya lang ay lumabas na ang lalaki na maayos na ang pagmumukha at kitang-kita na niya ang itsura nito ngayon. Napaisip naman bigla si Fritzy. May baliw ba na ganito kakinis ang itsura? Napatanong na lang siya sa kanyang sarili nang tignan niya ito mula ulo hanggang paa. Walang sabi-sabi na nagpatiuna na lang sa paglalakad si Fritzy at nakasunod lang ang lalaki sa kanya. Nag-order na siya agad pagdating nila sa karinderya dahil parang nagrambulan na ang kanyang bituka dahil sa sobrang gutom. Tahimik lang ang lalaki na humila ng upuan at napapansin na rin ni Fritzy na namumutla na ang lalaki. Nang mailapag niya ang mga ulam at kanin, ay walang sabi-sabing kumain agad ang lalaki na parang ilang araw nang wala man lang laman ang tiyan. Dahan-dahan lang naman, baka mabilokan ka. Makakain mo naman lahat yan, sabi ni Fritzy at dinulutan ng isang basong tubig ang lalaki. Nagsimula na rin siyang kumain dahil parehas lang din naman silang gutom na dalawa. Napapansin niyang pasuliyap-suliyap ang lalaki sa kanya habang ngumunguya. Pagkatapos nilang kumain ay nagpahinga pa muna sila saglit. Nakatingin lang si Fritzy sa mukha ng lalaki at sa mismong sugat nito sa noo at labi. Habang si Fred naman ay tahimik lang na nakamasid sa babae. Sobrang bait nito. Kahit napasmado ang bibig pero napapabilib siya kanina nang nakapagsuntukan ito sa mga lalaki na parang sanay na masyado sa pakikipag-away. Napakaganda nito, pero napakasiga kung kumilos. Kung hindi sila nagkatagpo ng landas ngayon, ay paniguradong mamamatay na siya sa gutom. Nasama kasing nasunog iyong pitaka niya. Mabuti na lang, konting pera lang ang nailagay niya doon. Tumikhim si Fred para kunin ang atensyon ng babae. Agad naman itong napabaling sa kanya at tumaas ang kilay na parang nagtataka. Bakit? May gusto ka pa bang kainin? Tanong ng babae. Wala na. Gusto ko lang magpasalamat sa tulong mo. At saka, pasensya na kanina kung hindi ako sumasagot sa bawat sinasabi mo. Dahil mahirap magsalita kapag gutom. At gusto ko lang linawin na hindi ako baliw. Sagot ni Fred. Napagkamalin ka ng baliw dahil sa itsura mo kanina. Natatawang sabi ng babae. Napatango na lang si Fred. Hindi naman niya pwedeng sabihin sa babae kung ano ang totoong nangyari sa kanya. Mabuti iyong wala itong alam tungkol sa kanya. Sobrang sakit ng katawan ni Fred at balak niya magpahinga. Napangiwi pa siya nang maisip kung gaano siya kabugbog sa mga lalaking iyon. Sobra kong makasipa at makasuntok.
Gayong hindi naman niya nakaltasan iyong perang tinangay niya. Kailangan mo talaga magpahinga ng ilang araw dahil sa mga suntok na mga yun sa'yo. Okay ka lang ba? Tanong ng babae. Oo, pero hindi may pagkakailang sobrang sakit ng katawan ko. Naiiling na sagot ni Fred. Nagnakaw ka kasi, kaya ayan ang mapapala mo. Nakikita mo namang siraulo ang mga yan. Hindi ka talaga bubuhayin nun sa bugbog at partida. May baril pa kaya sobrang nakakatakot. Sabi ng babae. Sa sobrang gutom ko ay hindi ko na naisip na mapapahamak ako. Naiiling na sagot ni Fred. Kaya sa susunod ay be careful na lang talaga. Paano ba yan? Mauuna na ako ah. Paalam ng babae pagkatapos nitong bayaran ng kanilang pagkain. Sandali lang, pwede bang sumama? Pigil ni Fred sa babae. Ha? Bakit ka naman sasama sa akin? Nakakunot noong tanong ng babae. Wala akong mauuwian. Baka pwedeng makitira muna sa bahay niyo. Pansamantala. Sagot ni Fred. Umaasa siya na sana papayag ang babae. Hindi pa naman kasi niya alam paano umuwi sa kanila. At saka kapag nagmamadaling makabalik, ay baka madamay ang kanyang mga magulang at hindi naman siya papayag sa ganon. Muntik na nga siyang matusta doon sa pagsabog ng kanyang sasakyan. Buti na lang, mahaba pa pala ang buhay niya. Ganun ba? Tara, sa bagay pwede ka naman doon sa bahay dahil mag-isa lang naman akong nakatira. Sagot ng babae at nagpatiunas paglalakad. Salamat miss, sabi ni Fred. Tawagin mo na lang akong Fretzy. Sagot ng babae. Ako naman si Fred. Pakilala niya sa kanyang sarili. Tumango na lang si Fretzy at nagpatuloy sa paglalakad. Nakasunod lang siya rito hanggang sa huminto ito sa sakayan ng mga motorsiklo. Ang astig mo Fretzy, may bodyguard kang gwapo. Napapito pa na sabi ng tomboy habang nakatingin sa kanya. Tumahimik ka dyan Rika ha? Gwapo din naman yung mister mo. Ang tanda mo na para lumandi. Sagot ni Fretzy. Mga siga lang pala ang mga ito pero may mga pusong mamon naman. Infatuation lang naman itong akin eh. Hindi ko naman sasakmalin yung lalaki mo. Napangwi na sabi ni Rika. Ano? Infatuation ka dyan? Ang hilig mong magpatunog sosyal. Mali-mali naman yung sinasabing mga salita mo. Natatawang sagot ni Fretzy. Napahalakhak na lang sa isip si Fred. Nakakatuwa ang dalawang ito. Nakita niyang dumikit si Rika kay Fretzy at may ibinulong. Pero rinig na rinig naman ang sinabi nito. Anong pangalan niya? Ipakilala mo naman ako. Tanong ni Rika. Taga-ibang planeta yung kaibigan ko. Baka hindi mo makaya kapag nagsalita na siya. Spoken dollar. Natatawang sagot ni Fretzy. Napabungis-ngis naman si Fred. Pero natigilan siya nang mapansin na sobrang ganda pala ni Fretzy kapag ngumingiti. Grabe ka naman, ang sabihin mo, ayaw mo lang talagang i-share. Sabi ni Rika at kinindatan pa siya. Ang dami mong kuda Rika, ihatid mo na lang kami sa bahay. Sagot ni Fretzy at umangkas na sa motorsiklo. Tumango naman agad si Rika at pinaandar na. Saka palang sumakay si Fred. Sobrang lamig ng hangin habang tumatakbo ang motorsiklo at napapahawak naman siya sa bewang ni Fretzy dahil sa sobrang bilis kung magpatakbo ni Rika. Napanganga naman siya dahil sobrang liit pala ng bewang ng dalaga na nagtatago sa maluwag nitong mga damit. Okay lang ba sa'yo ang pagmamaneho ko? Tanong ni Rika. Hindi sumagot si Fretzy. Bagkus, hinawakan nito ang kanyang hita at pinisil bilang hudyat na siya pala ang tinatanong ni Rika. Oo pero tingin ko parang papuntang hukay na to. Sagot ni Fred. Napahalakhak na lang ang dalawa sa naging tugon niya. Pasensya na, akala ko kasi si Fretzy lang ang naging pasahero ko. Masyadong harsh ang gagang to. Palaging gusto yung makipagkerera palagi kay kamatayan. Natatawang sabi ni Rika. Sus, nagpa-impress ka lang kay Fred eh. Dinamay mo pa ako. Naiiling na sabi ni Fretzy. Ayun, Fred pala ang pangalan niya eh. Pero kapag may kailangan ka sa akin Fred,
Samihan mo lang ako at ihahatid kita sa langit. Ay, pupuntahan mo. Saad ni Rika. Ang landi, maghulis dili ka. Lagot ka talaga sa mister mo. Sagot ni Fretzy. Natigil lang ang kanilang pag-uusap nang may pumara sa kanila na isang lalaki. Parang traffic enforcer yata. Huminto naman agad si Rika. Bakit walang suot na helmet yung driver? Tanong ng lalaki. Boss, pasensya na. Nasira yung helmet niya dahil sa sobrang luma na. Plano palang bumili ulit ng bago. Kalmadong sagot ni Fretzy. Sige, larga. First offense pa lang ito pero kapag naulit pa ay magbabayad na talaga kayo. Sabi ng lalaki. Salamat boss. Sagot ni Fretzy at sumaludo pa sa lalaki. Nang nakalayo na sila, ay saka naman bumalik sa pag-uusap ang dalawa. Ikaw talaga Rika, palagi kang namamasada tapos wala ka palang helmet. Iyang kita mo ay ibabayad mo lang dun sa traffic enforcer kapag na-timingan ka ulit ng mga yon. Sabi ni Fretzy. Hinapos sa budget Fretzy. Alam mo naman ang kita ni Jaime sa pag-uuling. Hindi pa nga sasapat sa gastusin sa bahay. May mga anak pa kaming nagsipag-aral. Naiiling na sagot ni Rika. Nako Rika, mag-family planning ka nga. Titibo-tibo ka lang pero ang hilig mong gumawa ng bata. Alam mo namang mahirap ang buhay pero sumisige ka pa rin. At sabihan mo yung magaling mong asawa na hinay-hinay lang. Kayo din naman ang mahihirapan sa huli. Alam nga namang ako, hindi nga ako nag-asawa eh. Sabi ni Fretzy. Kaya nga eh. Saka may utang pa ako sa'yo. Minsan nga eh, nahihiya na akong magpakita. Sagot ni Rika. Bakit? Naniningil ba ako? Mataray na tanong ni Fretzy. Hindi naman, pero kahit paunti-unti man lang ay sana nabayaran kita. Sabi ni Rika. Saka mo na ako bayaran kapag nagkagalit na tayong dalawa Rika. Siyempre, hindi ko naman kayang pabayaan ang inaanak kung may maitulong naman ako, di ba? Sagot ni Fretzy. Maraming salamat talaga, Fretzy. Sabi ni Rika. Tumango naman ang dalaga, saka tumahimik na ang mga ito hanggang sa nakarating sila ng bahay ni Fretzy. Nagbayad ang dalaga kay Rika pagbaba ng motorsiklo at napag-alaman niyang magkapit bahay lang pala ang dalawa. Maya-maya lang ay sabay na silang dalawa na pumasok sa bahay ng dalaga. Malinis naman kahit hindi kalakihan. Samantalang si Fretzy naman ay pumasok muna sa kanyang kwarto at nagbihes. Saka siya lumabas pagkatapos. Nakita niya si Fred na nakatulog na pala sa upuan na pahaba na bagong gawa pa lang niya noong nakaraan. Alam niyang sobra ang pagod na nararamdaman ng lalaki dahil doon sa nangyari rito. Hinayaan na lang muna niyang makapagpahinga at pumasok siya sa kabilang kwarto para linisin dahil doon niya patutulugin si Fred. Lumabas muna siya saglit at pumunta sa tindahan para bumili ng uulamin mamayang gabi pati na rin ng gamot. Pritong itlog at sardinas na lang muna siguro ang uulamin nila dahil hindi pa siya nakapamalengke. Bandang gabi ay natapos na siya sa pagluluto. Saka naman nagising si Fred. Gising ka na pala, Fred. Tamang-tama, kakain na tayo. Sabi ni Fretzy. Pasensya na, nakatulog ako sa sobrang pagod. Sagot ni Fred at bumangon saka naupo. Okay lang, dala mo ba yung pinaghubaran mong damit? Hindi naman siguro yung butas. Pwede mo pang labhan yon at isampay para matuyo at maisuot mo pa ulit hanggang hindi pa kita naibibili ng iba. Sabi ni Fretzy. Tumango naman ang lalaki. Kaya pinasunod na niya si Fred sa kusina para makakain na silang dalawa. Balak niya kasing matulog ng maaga ngayon. Nang nasa kusina na silang dalawa, ay binigyan na niya ito ng plato at kutsara. Pareho na silang dalawa na kumain ng tahimik hanggang sa matapos. Maraming salamat sa kabutihan mo para sa akin, Fretzy. Nakangiting sagot ni Fred pagkatapos uminom ng tubig. Sus, hindi mo na kailangan pang magpasalamat palagi. Ang importante
ay nakakain ka ng maayos? Kahit simple lang na pagkain ang nasa hapagkainan, hindi mo na kailangan pang magnakaw at mabugbog. Nakangiting sagot ni Fretzy at ibinigay sa lalaki ang binili niyang gamot. Nag-abala ka pa talaga. Okay naman na ang pakiramdam ko. Sabi ni Fred, mas mabuti talagang may maiinom kang gamot. Hindi biro ang napagdaanan mong bugbog kanina. Sagot ni Fretzy. Salamat. Sabi ni Fred at ininom ang binigay niya. Habang si Fred naman ay pumasok na sa kwarto na itinuro ng dalaga kanina. Hindi siya sanay sa mainit na tulugan, pero hindi naman siya pwede magreklamo dahil libre lang naman ang pagtira niya ngayon at nakakain naman siya ng maayos. Thankful naman siya dahil sobrang bait ng babae. Tulog ka na ba, Fred? Papasok ako? Tanong ni Fretzy. Hindi pa naman. Sagot ni Fred. Nakita niyang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Fretzy. May dala itong kumot at unan sa kabagong damit. Magbihis ka na muna para maayos kang makakatulog. Nalimutan ko palang dalhin dito yung clip fan para naman may hangin ka kahit paano. Sabi ni Fretzy. Paano ka? Tanong ni Fred. Okay lang, hindi naman ako sanay gumamit ng kumot. Masyadong mainit saka dalawa naman yung gamit kong clip fan. Tig-isa tayo. Lalabas na ako. Magbihis ka na. Nakangiting sagot ni Fretzy at lumabas na ng kwarto. Napalunok na lang si Fred nang maiwang mag-isa sa loob ng kwarto. Hindi niya alam kung saan siya ngayon titira kung hindi niya nakilala ang tibo na yon. Masyadong siga at masipag. At higit sa lahat, sobrang tigas ng puso dahil nakakaya naman nitong tumira na mag-isa. Nagpa siya nang magpahinga si Fred. Kaya lang ay hindi siya mapakali nang ipikit niya ang kanyang mga mata. Palagi na lang bumabalik sa kanyang isipan ang nangyari sa kanya at kahit anong isip niya kung sino ang gumawa ng masama sa kanya ay wala talaga. Dahil lahat naman ng businessman sa mundo ay kilala niya. At saka mabuting tao naman siya at mapagbigay sa iba. Kaya malabong magkaroon siya ng kaaway. Naisip niyang lumabas na muna ng bahay at magpahangin saglit. Kaya lang, nakita niya si Fretzy na nasa labas din na may hawak na bote at naninigarilyo. Agad naman nitong tinapon nang mapansin ng babae na papalapit na siya. Hindi ka makatulog Tanong ni Fretzy. Oo, maaga pa naman siguro. Sagot ni Fred. Napahaplo siya sa kanyang dalawang braso nang maramdaman ang sobrang lamig ng hangin. Gusto mong uminom? Pampainit sa malamig na gabi. Ganito talaga dito. Sobrang lamig. Pero kapag nasa loob ka ng bahay ay ang init naman. Alam mo minsan, ang klima ay parang ugali ng tao. Mahirap intindihin. Sabi ni Fretzy. Umiinom ka pala at naninigarilyo pa? Tanong ni Fred habang nakatutok lang ang paningin kay Fretzy. Mas gumanda pala ito lalo kapag nakalugay ang buhok. Huwag lang tignan iyong astig na mga kilos at galaw. Ngayon lang, kapag sobrang pagod ko sa trabaho, isang bote lang naman ito kaya hindi nakakalasing. Sagot ni Fretzy at inubos ang laman ng bote. Ano bang trabaho mo? Tanong ni Fred. Mekaniko. Okay naman ang sahod doon sa atelier kung saan ako naka-duty. Kaya pinutos ko na lang. Nag-iipon nga ako dahil may balak akong bilhin. Sagot ni Fretzy. Ano naman yun? Tanong ni Fred. Motorsiklo. May nakita ko online noong nanghiram ako ng cellphone sa kasama ko doon. Pero nanlumuwa ko sa presyo. Milyon. Mauubos na lang siguro ang buhay ko sa kakatrabaho pero hindi ko pa maabot yung halaga na yun. Sagot ni Fretzy at napapailing pa. Hinay-hinay lang. Malay mo, may swerteng darating sa buhay mo. Marunong ka palang magmaneho ng motorsiklo? Tanong ni Fred. Oo, sisiw lang yan sa akin. Kaya lang, kinulang pa sa financial. Sagot ni Fretzy at napatingin sa malayo. Mauuna na akong papasok sa loob. Matulog ka na rin. Hindi ko na kasi kaya ang lamig ng hangin. Paalam ni Fred. Sige lang,
Susunod ako ngayon, sagot ni Fretzy. Samantalang si Fretzy naman ay nagpaiwan muna ng ilang minuto sa labas ng bahay. Nagmumuni-muni siya dahil hindi pa naman siya inaantok. Sa loob ng ilang taon niya nakatira sa bahay na ito, ngayon lang siya nagkaroon ng bisita. Sanay na siyang mag-isang matutulog, kaya ngayon ay naninibago siya ng sobra. Nang makaramdam ng antok, ay napagpasyahan na ni Fretzy na pumasok na sa loob ng bahay dahil lumalabas na din ang mga lamok at nagsimula ng mga gat. Kinabukasan ay maagang nagising si Fretzy. Naligo na siya agad at nagluto ng agahan nila ni Fred. Hindi pa naman lumalabas ng kwarto ang lalaki. Siguro tulog pa ito. Dinalhan kasi siya ni Rika ng isda at may kasama pang gulay para naman daw makatikim ng sinabawang isda si Fred. Napaikot na lang ang kanyang mga mata dahil sobra-sobra ang pagkagusto nito sa bisita niya. Kumain na agad si Fretzy dahil ayaw niyang mahuli sa pagpasok. Half day pa naman siya kahapon. Pagkatapos niyang kumain ay papaalis na sana siya, kaya lang ay saka naman lumabas ng kwarto si Fred habang kusot-kusot ang mata nito. "Papasok ka?" tanong ni Fred. "Oo, kung may kailangan ka ay binili ko na lahat. May naluto na akong agahan mo. May bigis naman dyan kung naubusan ka ng kanin," sagot ni Fretzy. "Mag-iingat ka," sabi ni Fred. Natuwa naman si Fretzy. Sila ang mag-iingat sa akin? Kita mo naman siguro kung gaano ako kagaling makipagbasagan ng bungo, di ba? Siya nga pala, huwag kang lumabas ng bahay at magpunta ka sa kung saan-saan ha? Sagot ni Fretzy at naglakad palayo. Pagdating niya sa talyer ay sinalubong siya agad ni Bong na nakakunot ang noo at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Ano na naman kayang drama ng ugok na ito? "Umaga pa, Bong, kaya wag mo akong busitin sa tingin mo na yan. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala ka bang kain?" tanong ni Fretzy. "Nag-aalala lang ako sa'yo. May nakarating sa aking balita na napalaban ka raw kahapon," sagot ni Bong. Napaismid na lang si Fretzy habang nakatingin sa lalaki. As if kung talagang concern ba ang lalaking ito. Masyadong makuda. Pati gaya niya nagdamit lalaki at siga ay balak pang isali sa mga naging babae nito. "Chismoso ka din ano? Kalalaki mong tao?" sabi ni Fretzy at nagpatuloy sa pagpasok sa loob ng talyer. "Lahat ng bagay na sinasabi ko ay hindi ka naniniwala," naiiling na sagot ni Bong. "Maniwala man ako o hindi ay okay lang. At saka, ano ba kita? Tss, magtrabaho na nga lang tayo," sabi ni Fretzy. Nang tignan niya si Bong ay parang disappointed ito. Maya-maya lang ay nag-umpisa na siyang mag-ayos ng mga naiwan niyang trabaho kahapon. Sa kabilang banda naman ay nakatunganga lang si Fred nang mag-isa na nakaupo sa kahoy na upuan sa loob ng bahay. Kung may pera lang siya ay matagal na siyang umuwi sa kanila. Nahihiya din naman siyang humingi kay Fretzy dahil alam niyang nahihirapan din naman ito sa buhay. Napukaw lang ang kanyang sarili nang makarinig siya ng maraming katok sa pinto. Kaya tumayo siya agad at tinignan kung sino ang nasa labas ng bahay. At nakita niya ang isang lalaki na nakangiti habang nakatingin sa kanya. "Wala rito si Fretzy. May kailangan ka ba sa kanya?" tanong ni Fred. "Sana. Akala ko kasi hindi siya papasok ngayon sa trabaho. Mister pala ako ni Rika. Si Carding. Umalis na din ng maaga ang misis ko eh," sagot ng lalaki. "Anong problema? Baka makatulong ako?" tanong ni Fred. "Ang dami ko kasing nauling ngayon at wala akong kasama na maglalagay sa sako," sagot ni Carding. "Sige, ako na lang ang tutulong sa'yo. Sandali lang, isasara ko lang itong bahay," sabi ni Fred. Lumiwanag naman ang mukha ni Carding sa sinabi niya. "Salamat. Pero magsuot ka ng jacket at saka sombrero. Sobrang init doon sa pupuntahan natin," sagot ni Carding habang nakangiti. Tumango naman si Fred at bumalik sa loob. Masama ang makialam sa gamit ng iba, pero hindi naman siya pwedeng umalis nang hindi makasuot ng jacket at sombrero. Kaya pumasok siya sa loob ng kwarto ni Fretzy at naghanap ng mahihiram. Buti na lang pala, meron ito.
kaya ginamit niya muna. Maya-maya lang ay sabay na silang umalis ni Carding habang si Fretzy naman ay papauwi na dapit hapon. Nagtaka siya kung bakit paglabas niya ay nakita niya si Rika na nakatayo malapit sa motorsiklo nito. May problema ba? Tanong ni Fretzy. Wala naman. Alam kong papauwi ka na rin kaya sinusundo na kita kaysa sasakay ko pa sa iba. Sagot ni Rika. Ang wais mo talaga, no? Natatawang sabi ni Fretzy at umangkas na sa likuran ng paandarin na ni Rika. Sabi niya sa babae na dumaan muna saglit sa tindahan ng lechon dahil bibili siya ng 2 kilo. Isa sa kanya, isa din para kina Rika. Nakakadami kasi siya ng customer ngayon kaya may maiuuwi siyang pera. Saka may maihuhulog na rin siya sa kanyang alkansya. Nagpapasalamat naman ang kaibigan dahil makakalibre daw ito ng ulam. Pagdating niya sa bahay ay nalukot ang kanyang mukha sa nakitang itsura ng kanyang jacket at damit na ipinahiram niya kay Fred. Nangingitim sa sobrang dumi. Hoy Fred, nasan ka ba ha? Lumabas ka nga dyan? Sigaw ni Fretzy saka pumasok ng kusina. Nilapag niya muna saglit ang bitbit niyang plastic saka uminom muna ng tubig. Nagulat naman siya sa paglabas ng lalaki sa may banyo. Basa ang buong katawan nito, kasama na buhok at tanging tuwalya lang na nakatapis sa bewang nito ang suot. Magbihis ka nga muna, nakabalandray ang katawan mo sa harap ko eh. Reklamo ni Fretzy. Bakit? Anong problema? Tanong ni Fred. Yung damit ko na sinuot mo kagabi pati jacket ko. Sobrang dumi. Sagot ni Fretzy at nakapikit pa rin. Iyon ba? Pasensya na. Nagamit ko yun kanina. Nagpasama si Carding na magdiskarga noong mga uling niya. Sabi ni Fred. Isa pa ang lalaking yun. Masyadong pahamak. Magbihis ka muna doon para makakain na tayo. Labhan mo yung ginamit mong damit ko ah. Baka dumikit na yung uling doon. Saad ni Fretzy. Tumango naman si Fred bago lumabas ng kusina. Pero ang ending, si Fretzy pa din naman ang naglaba ng damit niya na dinumihan ng lalaki. Pagkatapos niya maglaba, ay binuksan niya ang kaldero kung may kanin pa ba. Meron naman at parang bagong saing lang dahil mainit-init pa. Sakto namang pagpasok ni Fred ay tapos na siyang maghanda ng pagkain nila. Naupo na rin si Fred nang makitang nakaupo na rin siya. Kumain na lang siya ng tahimik dahil wala naman siyang sasabihin sa lalaki. Dahil mukhang okay naman na ito sa tingin niya. Pagkatapos nilang kumain ay si Fred na ang nagpresentang maghugas ng kanilang pinagkainan. Pero bago yon ay may binigay muna ito sa kanyang plastic bag. Ano to? Tanong ni Fretzy. Buksin mo. Nakangiting sagot ni Fred. Kaya agad naman binuksan ni Fretzy at nalukot ang kanyang mukha sa nakita. Duster? Ano namang gagawin ko rito? Tanong ni Fretzy. Susuotin mo. Alangan namang tititigan mo lang hanggang matunaw. Pilosopong sagot ni Fred. Lokon to? Sabi ni Fretzy at sinamaan ng tingin ng lalaki. Hindi ko binili yan para insultuhin ka. Pero mas bagay kasi sa'yo ang pang-girling na damit. Suhol sa akin ni Carding ang pera na ginamit ko pambili niyan. Sagot ni Fred. Napangiwi naman si Fretzy. Paano niya susuotin ang ganitong damit gayong hindi naman siya sanay? Sana pera na lang ang binigay mo sa akin. Idadagdag ko sana dun sa aking alkansya. Sabi ni Fretzy. Nawala bigla ang kinang sa mga mata ni Fred nang tignan niya. Hindi ka talaga marunong mag-appreciate ng effort ng ibang tao, no? Gusto mo ikaw palagi ang magaling? Tanong ni Fred at walang sabi-sabing lumabas ng kusina. Napakagatlabi na lang si Fretzy dahil alam niya nagalit ang lalaki. Nang gumabi ay nasa loob lang ng kwarto niya si Fretzy. Nakiramdam kung bumalik na ba si Fred pagkalabas nito kanina. Pero sobrang tahimik sa kabilang kwarto. Nag-guilty naman siya bigla kaya tumayo siya at agad na kinuha ang isang duster at sinuot. Wala siyang pakailam kung magmukha siyang katawa-tawa. Nagtataka nga siya sa kanyang sarili dahil ang ugali niya ay siya dapat ang masusunod kapag ayaw niya ay hindi talaga siya mapipilit. Pero kung pagdating naman kay Fred ay wala siyang magawa.
Lumabas siya ng kwarto habang suot pa rin ang duster. Napangiwi pa siya dahil kulay pink pa talaga ang kanyang nakuha. Napakunot ang kanyang noo nang hindi makita sa loob ng kwarto nito si Fred. Sobra ba ang pagtatampo nito sa kanya para kailangan pa talagang umalis ng bahay? Ang kitid naman ng utak. Paglabas niya ng bahay ay wala din ang lalaki, mas lalo na sa likod ng bahay. Nagsimula ng mainis si Fretzy. Sobrang pagod niya sa trabaho ng buong araw. Tapos ngayon, maghahanap pa siya ng nawawalang tao? Lagot talaga sa kanya ang lalaking iyon kapag nakita na niya ito. Nang maisip si Carding ay agad nagdesisyon si Fretzy na pumunta sa bahay ni Rica. Baka nandun lang si Fred. Napamura pa siya nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sakto namang nakaalis na siya ng bahay at wala man lang dalang kung anong maisuot para hindi siya mabasa. At idagdag pa na sobrang ginaw ng kanyang suot na damit dahil basang-basa na kanyang buong katawan. Sakto namang nakita niya si Rica na nag-iigib ng tubig sa ulan. "Hoy, bakit nagpapaulan ka?" Pasigaw na tanong ni Rica. "Hindi ako nakadala ng payong," sagot ni Fretzy. "Gaga, hindi ka naman gumagamit ng ganon. May kailangan ka ba? Halika, pumasok ka muna sa loob." Aya ni Rica. Sumunod naman siya rito at nakita niya si Carding na nakangang natutulog sa kawayang upuan. "Nagawi ba dito si Fred? Wala sa bahay eh," tanong ni Fretzy. Nang tignan niya si Rica ay nakangisi ito habang nakatingin sa kanya. "Ang ganda mo sa suot mo ngayon. Babaeng babae ka tignan. Ipagpatuloy mo lang yan. Baka magkaasawa ka pa." Natatawang sagot ni Rica. Naiba ang sagot sa naging tanong niya. "Tinatanong kita, Rica. Hindi yung kung ano-ano na lang ang nakikita mo." Umiikot ang mata na sabi ni Fretzy. "Nandito kanina, nagkainuman nga sila ni Carding at ayan nga, nakatulog sa sobrang kalasingan." Sagot ni Rica at itinuro ang mister. "San kaya nagpunta yon? Wala naman sa bahay. Sana hinatid mo na lang, Rica." Naiiling na sabi ni Fretzy. "Ihahatid ko sana, pero tumanggi naman." Sagot ni Rica. "Sige, hahanapin ko na lang." Paalam ni Fretzy. "Sasamahan na lang kita," sabi ni Rica. "Wag na, ako na lang ang maghahanap," sagot ni Fretzy at naglakad palayo. Napapatingin siya sa bawat gilid na kanya nadadaanan at nagbabaka sakali na makita si Fred. Pero wala talaga at sobrang dilim pa. Lintik naman oh, damit pa talaga ang dahilan. Isang oras din naghanap si Fretzy kay Fred. Pero nang papauwi na siya, ay nakita niya ang lalaki sa di kalayuan. Nasa ilalim ng puno ng saging lampala. Natutulog habang nakaupo. Pero naririnig niya na parang umiiyak ang lalaki. Sa sobrang ines na nararamdaman ni Fretzy, ay nasapok niya ito paglapit niya. Pero hindi man lang ito tinablan. Ibinuka lang nito ang mga mata, saka tumitig sa kanya at bumalik sa pagkakapikit. "Nagpakalasing pero hindi naman pala kaya. Umiiyak ka ba ha?" tanong ni Fretzy, saka naupo sa tabi ni Fred. "Sobrang importante pala ako sa iyo, ano? Nagpapaulan ka pa talaga ng ganito para mahanap ako," sagot ni Fred. "Hoy, para malaman mo, mula nung sa bahay ka tumira ay naging responsibilidad na kita. Ayaw kong maglibing ng hindi ko kadugo kapag may nangyaring masama sa'yo," sabi ni Fretzy. "Talaga? Ramdam ko namang concern ka lang talaga sa akin eh," sagot ni Fred na tumatawa pa. Iba talaga ang tama ng alak sa tao. Parang timang lang, tumatawa ng walang dahilan. "O siya, concern na kung concern. Tumayo ka na dyan at uuwi na tayo. Ayaw kong magkalagnat, may trabaho pa ako bukas," sabi ni Fretzy. Tatayo na sana si Fretzy nang hawakan ni Fred ang kamay para pigilan siyang tumayo. Pero mas nagulat siya sa sunod nitong ginawa. Niyakap siya nito ng mahigpit, saka bumulong. "Balang araw, makakaganti din ako sa kabaitan mo para sa akin." "Sus, hindi naman nababayaran ng pera ang utang na loob," sagot ni Fretzy at tinapik-tapik ang balikat ng lalaki. Maya-maya lang ay si Fretzy na ang kusang bumitaw sa yakap ni Fred. Gusto na niyang umuwi at makapagpahinga saka makapagbihis. Makalipas ang ilang oras
ay nasa loob na ng kwarto si Fretzy at nakahiga. Si Fred naman ay kanina pa mahimbing na natutulog pagkatapos niya itong bihisan. Samantalang si Fred naman ay nagising ng maalipungatan dahil sa malakas na patak ng ulan sa bubong ng bahay. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Napakalamig ng panahon. Naisipan niyang puntahan si Fretzy kung nakakatulog ba ito ng walang kumot dahil ipinahiram nito sa kanya. Lasing siya kagabi dahil nagkainuman sila ni Carding pero hindi niya nakakalimutan na sinuong nito ang malakas na ulan para hanapin siya kahit saan. Kaya sobrang nakakatouch ang kabaitan ng babae sa kanya. Pagpasok ni Fred sa kwarto ni Fretzy ay nadatnan niya itong mahimbing na natutulog at humihilik pa. Napangiti siya nang mapansing nakatali pa ang basang buhok nito. Sa sobrang pagod, nakalimutan na yatang tanggalin kaya siya na ang kumuha ng panali at nilugay ang buhok nito. Aalis na sana si Fred nang mapatitig siya sa namumulang labi ni Fretzy. Gawang natural na hindi na kailangan lagyan ng lipstick. Sobrang siga ng babaeng ito pero maraming magandang katangian. Naisipan niya muna na manatili sa loob ng kwarto ng babae kaya naupo siya sa bandang ulo nito. Maya-maya lang ay dahan-dahan niyang hinahaplos ang buhok ni Fretzy hanggang sa matuyo. Samantalang si Fretzy naman ay nagising ang diwa nang maramdaman na parang may gumagalaw sa bandang ulo niya. Ibubuka na sana niya ang kanyang mga mata nang marinig ang boses ni Fred. Alam mo bang hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo ng paulit-ulit? Kung meron man akong babaeng gustong makasama sa hinaharap ay ikaw yun. Tiyak nagaganda ang pagsasama natin dalawa kung sakali. Sabi ni Fred at napapahaplos pa ito sa kanyang mukha. Ano daw? May amats pa yata ang lalaking ito? Kung ano-ano na lang ang sinasabi. Napatanong na lang sa isip ni Fretzy dahil sa hindi makuha ang ibig sabihin ni Fred. At saka hindi mo naman kailangan magbago para magustuhan ka ng isang tao. Kasi ang maganda ay ang totoong ikaw. Sabi ulit ni Fred. Nakikinig lang si Fretzy at wala naman siyang balak ibuka ang kanyang mga mata. Kahit kanina pa niya gustong gumalaw. Nakakangalay ang tumagilid palagi. Nagpasalamat naman siya dahil lumabas na si Fred pagkatapos halikan ng kanya noo. Namimiligro pa yata ang puso niya dahil nga sa binitawang salita ng lalaki. 3 buwan ang nakalipas. Ang pansamantalang pagtira ni Fred sa bahay ni Fretzy ay nagtagal. Kung noong umpisa ay ito ang inaalagaan niya, ngayon naman ay ito na ang nag-aalaga sa kanya. Magandang umaga, Fretzy. Mag-agahan ka na, tapos na akong magluto. Nakangiting sabi ni Fred pagpasok niya ng kusina. Napahikab pa siya dahil parang hindi pa nawala sa kanyang sistema ang antok. Gayong maaga naman siyang natulog kagabi. Salamat, sabay na tayong kumain. Sagot ni Fretzy, saka humila ng upuan. Tumango naman si Fred bilang tugon. Tumalima naman agad ito at binigyan siya ng isang basong tubig, saka nilagyan ng kanin at ulam ang kanyang plato. Ramdam ni Fretzy na parang unti-unti nang lumalambot ang kanyang pagkatao dahil kay Fred. Pagkatapos niyang kumain ay nagpaalam na siya sa lalaki na papasok na ng trabaho at ang nakangising mukha ni Rika ang kanyang nakita paglabas niya ng bahay. Magkano ba ang pinapasahod mo kay Fred? Parang wala naman yata siyang balak umuwi sa kanila? Tanong ni Rika. Tumigil ka, Rika. Ang aga-aga sinisira mo ang araw ko. Hayaan mo yung taong gustong manatili sa bahay. Sagot ni Fretzy at inismira ng kaibigan. Pero ang gwapo talaga ng loko. Wala ba siyang kapatid? Tanong ni Rika na kinikilig. Aba, malay ko. Hindi naman ako nagtatanong. Tara na, baka mahuli pa ako sa pagpasok ngayon dahil sa'yo. Reklamo ni Fretzy. Natatawa na lang si Rika at sumakay sa motorsiklo nito. Saka pinaandar. Nagmamadali naman siyang umangkas. Pagdating ni Fretzy sa talyer ay gaya pa rin ng dati. Sinalubong na naman siya ni Bong nang may ngiti sa labi. Magandang umaga, Fretzy. Bati ni Bong. Ngumiti naman siya pabalik at sumagot. Ganon din sa'yo, Bong. Sagot ni Fretzy. Nakanganga naman si Bong habang nakatingin sa kanya. Nagulat yata ito
dahil hindi na siya nagtataray ngayong umaga. Magmerienda muna tayo, wala pa namang aayusin, sabi ni Bong. Sige, pagpayag ni Fretzy. At sabay na silang dalawa na lumapit sa mesa kasama ng kanilang kasamahan sa trabaho. Nanonood ang mga ito ng basketball tournament sa telebisyon. Kinuha naman agad ni Fretzy ang isang baso ng juice at puto na bigay ni Bong at humila ng upuan sa kadahan-dahang naupo. Nag-umpisa na siyang nagmerienda at hindi na siya nag-abala pang makinood dahil wala naman din siyang maintindihan. Maya-maya lang ay natapos na ang laro kaya inilipat na sa ibang channel. Nang sulyapan ni Fretzy ay nasa news na nanonood ang mga ito. Patay ang isang lalaki matapos sumalpok sa puno ng sinasakyan nitong kotse at sumabog. At ang biktima ay nakilala sa pangalang si Frederick Bautista, isang negosyante at bilyonaryo na nagmamay-ari ng maraming negosyo sa buong syudad. Nagluluksa ang pamilya at kaanak ng biktima dahil wala nang na-recover na katawan dahil kinain na ng apoy. Nag-uulat, Ron Ramos. Sabi ng reporter na nagpabaling ng atensyon ni Fretzy sa telebisyon. Naibuga niya ang iniinom na juice na makita ang mukha ng lalaki sa screen. Kamukhang kamukha ni Fred ang nasabing lalaki. Kambal kaya ang mga ito? O posibleng iisang tao lang? Pero paano nangyari ang lahat ng ito? Parang gusto niya magkumahog pa uwi ng bahay niya at tanungin si Fred tungkol dito. Okay ka lang, Fretzy? Hindi naman mainit yung iniinom mo ah. Tanong ni Bong. Oo, nabilaukan kasi ako. Pero okay na ngayon, nalunok ko na. Pagsisinungaling na sagot ni Fretzy. Napatango agad si Bong na parang naniniwala naman sa sinabi niya. Tumayo na si Fretzy nang may customer na sila pero lumilipad ang kanyang isip papunta kay Fred. Ang dami niyang gustong itanong sa lalaki patungkol doon sa balita. Hinarap na agad niya ang kanyang trabaho para matapos na at makauwi na siya ng maaga. Nang mag-alas 4 ng hapon ay naunang nagpaalam si Fretzy na uuwi na siya. Hindi na nga niya hinintay si Rika. Sumakay na lang siya sa ibang motorsiklo. Pagdating niya sa bahay ay hindi niya nadatnan si Fred. Saan na naman kaya nagsusuot ang lalaking iyon? Baka umalis na at umuwi sa pamilya nito. Pumasok muna siya sa loob ng kanyang kwarto at nagbihes. Nagpahinga ng ilang minuto bago lumabas ulit. Sakto namang kakapasok lang ni Fred sa bahay habang may bitbit itong sako na may laman. Nakatitig lang si Fred sa rito ng ilang minuto mula ulo hanggang paa. Kaya pala sobrang kinis nito at may itsura dahil mayaman pala. Hindi lang basta mayaman, kundi bilyonaryo pa. Kahit hindi pa naman niya alam ang totoo, ay malakas ang kutob niya na si Fred at ang lalaking nasa balita ay iisang tao lang. Ano, titignan mo lang ba ako hanggang bukas? Natatawan tanong ni Fred at nilapag ang karga nitong sako. Iniisip ko lang kung saan ka na naman nagsusuot. Sagot ni Fretzy. Hinahanap mo ko? Nakangising tanong ni Fred na parang nang aasar pa. Hindi nagtataka lang ako kung bakit walang tao sa bahay. Sagot ni Fretzy. Talaga lang ha? Siya nga pala, okay ka lang? Bakit parang ang diin mo namang makatitig sa akin? Tanong ni Fred. Napabuntong hininga si Fretzy. Hindi niya alam kung ano ang una niyang sasabihin sa lalaki. Magtatanong ba siya o babanggitin ng diretsahan ang nakita niya sa balita? Nakapamewang pa siya habang nakatingin sa mga mata ni Fred. Sino ka ba talaga? 3 buwan ka nang nakatira dito sa bahay pero hindi ko pa alam ang pinanggalingan mo. Kung ano ang buo mong pangalan? Sino ang mga magulang mo? Tanong ni Fretzy. Napabuntong hininga naman si Fred at napaupo sa upuang kahoy. Ako si Frederick Bautista. Sagot ni Fred. So ikaw pala yung nasa balita kanina. Pero naguguluhan ako. Sabi ni Fretzy. Anong balita? Nakakunot ang noong tanong ni Fred. Naibalita na aksidente ka dahil sumalpok ang kotse mo sa puno ng kahoy. Sumabog at namatay ka. Pero buhay ka naman at nakasama ko. Sagot ni Fretzy. Nakatulon ako bago pa sumabog ang kotse at napadpad sa lugar na ito, saka naman nagkakilala tayo. Sabi ni Fred. Bakit hindi ka pa umuuwi sa inyo?
Hindi ka ba nag-aalala sa mga magulang mo? Ang alam nila patay ka na pero hindi naman pala. Tanong ni Fretzy. Hindi aksidente ang nangyari sa akin, Fretzy. Tinambangan ako ng mga armadong kalalakihan at pinasabog ang kotse ko. Sinuwerte na nakaligtas ako sa tiyak na kamatayan. Naiiling na sagot ni Fred. May kasalanan ka sigurong nagawa kaya nangyari ang pananambang. Siguro may nakaaway ka o taong nakagalit para gumanti ng ganun sa'yo. Sabi ni Fretzy. Sa tingin mo makakagawa ko ng masama? Tanong ni Fred. Aba malay ko, hindi naman kita kilala masyado. Umiikot ang mga mata na sagot ni Fretzy. Wala akong nakagalit. At saka, marunong akong makisama. Kaya never ako nagkaroon ng kaaway. Sabi ni Fred. Sa negosyo, baka may tauhan kang hindi napasahod. Sagot ni Fretzy at napaupo na rin sa tabi ng lalaki. Walang ganong issue sa negosyo ko. Sobrang taas pa nga ng sahod na natatanggap buwan-buwan ng mga empleyado ko eh. Sabi ni Fred. Kung ganon, sino? Tanong ni Fretzy. Hindi ko alam. At wala akong ideya kung sino ang mga yun. Sagot ni Fred. Ano pang hinihintay mo? Umuwi ka na sa inyo at magpaimbestiga kung sino ang nasa likod ng pananambang sa'yo. Bibigyan pa kita ng pamsahe. Paano mo malalaman kung dito ka lang sa lugar na to habang buhay? Sabi ni Fretzy. Pinapaalis mo na ba ako? Seryosong tanong ni Fred. Hindi suhestyon lang yung sakin. Sagot ni Fretzy. Gusto ko sanang tumawag. Kaya lang, wala naman akong pwedeng magamit na cellphone. Sabi ni Fred. Wala akong cellphone kaya wala akong maipapahiram sa'yo. Mas lalo na si Rika. Pero pwede ka namang sumakay ng bus papuntang syudad. Ako nasasagot sa pamasahe mo. Sagot ni Fretzy habang nakangiti. Baka yung bus naman ang pasabugin. Madami pa ang madadamay. Naiiling na saad ni Fred. Hindi ka na babalikan ng mga yon kasi akala nila patay ka na at na-broadcast na yun sa buong mundo. Sagot ni Fretzy. Sabagay, nagkibit balikat na sabi ni Fred. Basta, sabihan mo lang ho kapag nakapagdesisyon ka ng umuwi. Sagot ni Fretzy at tinapik ang balikat ni Fred. Maya-maya lang ay tumayo na siya at balak na niyang pumasok sa kanyang kwarto. Sandali lang, papayag lang akong sumakay ng bus kapag sasamahan mo ko. Sabi ni Fred. Ano? Bakit ko naman gagawin yon? Hindi pwede, may trabaho ako. Reklamo ni Fretzy. Sige na, ngayon lang naman ako humingi ng pabor sa'yo. Pamimilit ni Fred. Ano ngayon ha? Para sabihin ko sa'yo, ang pagtira mo dito ng ilang buwan ay malaking pabor na yon. Ginulo mo ang tahimik kong mundo. Sagot ni Fretzy. Grabe hindi naman ako sumisigaw kapag gabi. Kaya mahimbing pa rin ang tulog mo. Naglalaway ka pa nga eh. Natatawang sabi ni Fred. Teka lang, bakit mo alam? Siguro kapag hating gabi pumapasok ka sa kwarto ko ano? Tanong ni Fretzy at nanliit ang mga matang nakatingin kay Fred. Hindi sa pantaha ko lang yon. Naniwala ka naman. Naiiling na sagot ni Fred pero nakangisi naman. Siguraduhin mo lang dahil kapag nagising ako at nakita kita ay puputulin ko yung ano mo. Sabi ni Fretzy. Hindi naman niya pwedeng sabihin kay Fred na alam niyang pumasok ito sa kanyang kwarto ng isang beses. Anong puputulin mo? Natatawan tanong ni Fred na parang nang-aasar pa. Basta, sagot ni Fretzy. Nakakatawa ka naman pero hindi ako nagbibiro, Fretzy. Gusto kong samahan mo kung umuwi sa amin. Sabi ni Fred. O siya, para matahimik ka na ihahatid na lang kita. Hihiramin ko ang motorsiklo ni Rika. Yun ang gagamitin natin. Sagot ni Fretzy. Kaya mo? Nakakunot noong tanong ni Fred. Siyempre, saka wala akong hindi kayang gawin. Tapos ang usapan, matutulog na ako. Paalam ni Fretzy. Ang aga pa, hindi ka kakain? Tanong ni Fred. Busog pa ako. Sagot ni Fretzy, saka pumasok ng kwarto at isinara ang pinto. Habang si Fred naman ay walang nagawa kundi ang mapailing na lang. Wala na siyang dapat itago dahil alam na ni Fretzy ang lahat tungkol sa kanyang pagkatao. Umaasa siya na sana hindi magbabago ang turing nito sa kanya at hindi nito maisip na nakakaangat siya sa buhay dahil pantay lang naman ang tingin niya sa lahat ng tao. Mayaman man yan
o may simpleng pamumuhay lang. Sa mga sumunod na araw ay naghahanda na si Fred sa kanyang pag-uwi. Nakahiram na si Fretzy kay Rika para ihatid siya sa syudad. Nagpaalam din siya kay Carding na uuwi muna siya sa kanila at mawawala siya dito ng ilang buwan. Kahit papaano ay naging magkaibigan din naman sila ng lalaki, kaya hindi pwedeng matatapos silang ang lahat sa puntong ito. May posibilidad pang babalik siya sa lugar na ito dahil hindi naman niya pwedeng kalimutan ang mga magagandang bagay na nagawa ni Fretzy sa kanya. Hoy, sumakay ka na. Parang ayaw mo nang umalis ah. Nawiwili ka na yatang tumira sa lugar na to. Untag ni Fretzy na nakasakay na sa motorsiklo at suot na ang helmet. Sinuot naman agad ni Fred ang helmet na hawak niya, saka umangka sa likuran ni Fretzy. Muntik na siyang mahulog nang binilsan nitong patakbuhin ng motorsiklo. Mabuti na lang, nakahawak siya sa bewang nito. Nakakalungkot din palang lisanin ng isang lugar na naging tahanan ko pansamantala. Sagot ni Fred habang tumatakbo na ang motorsiklo sa kahabaan ng highway. Oo naman, pero hindi naman pwedeng tumira ka doon habang buhay. Siyempre, may ibang mundo kang ginagalawan. Kahit nga ako, kung pwede ko lang takasin ng ganong buhay ko ay ginawa ko na. Pero wala akong magagawa dahil ipinanganak na akong walang-wala. Pero kailangan maging kontento na lang kung anong meron. Sabi ni Fretzy. Napangiti naman si Fred. Siguradong sigurado siya na kapag nakabalik na siya sa syudad ay mamimiss niya ang tibo na ito. Wala siyang pakailam kung magagalit, basta ang gusto niyang gawin ngayon ay ang yumakap rito. Isinandig pa niya ang kanyang mukha malapit sa balikat ni Fretzy. Wala namang reklamo, kaya okay lang siguro. Sinabi niya sa babae na dumaan muna sila sa kanyang townhouse upang puntahan ng magulang niya nang makalabas sila sa lugar ni Fretzy. Pero dismayado siyang malaman na hindi na sila nakapasok dahil walang tao at nakalak ang gate. Kaya pagdating nila sa syudad, makalipas ang ilang oras, ay dumiretso sila sa kanilang bahay at nagbakasakali na umuwi ang kanyang magulang. Pero nalulungkot siya dahil wala ding tao at hindi pa din naman siya makakapasok dahil lock ang gate. Ang last option na naisip niya ay ang puntahan ng kumpanya, kaya nagpahatid na naman siya kay Fretzy. Maya-maya lang ay nasa harap na sila ng building, nakahinto ngayon. Inalis na ni Fred ang kanyang suot na helmet pagkababa niya ng motorsiklo. Hindi ka na papasok sa loob? Tanong ni Fred. Ihahatid lang kita at hindi ko sinabing mananatili ako rito. Sagot ni Fretzy. Magkape lang tayo sa loob. Sabi ni Fred. Sa susunod na lang siguro, malayo pa ang uuwian ko. Astig ng building mo, sobrang taas. Yayamanin ka talaga. Sino mag-aakala na isang bilyonaryo pala ang nakasama ko sa bahay? Nakangiting sagot ni Fretzy, saka nakatingala sa itaas. Maraming salamat Fretzy. Sa ngayon wala pa akong maibibigay na pera sa'yo. Sabi ni Fred. Hindi ko kailangan ng pera Fred. Basta para sa akin masaya akong naihatid kita rito na maayos. Gusto ko lang sabihin sa'yo na sana sa susunod kilalanin mo muna ang mga taong nakakasalamuha mo dahil iisa lang ang buhay natin. Kahit saan ka magpunta, wala kang mahahanap na binibentang buhay sa palengke o kahit sang tindahan pa yan. At iwasan mong mangyari ulit ang nangyari sa'yo dati dahil wala ko palagi sa tabi mo para ipagtanggol ka, makipagbugbugan sa mga tarandadong tao. Nakangiting sagot ni Fretzy at tinapik ang kanyang balikat. Oo nga tangi na sabi ni Fred. Hindi siya iyaking tao pero sa pagkakataong ito ay parang kahit anong oras ay papatak ang luha niya. Nakakalungkot pala talaga ang ganitong eksena. Aalis na ako. Paalam ni Fretzy at pinaandar na ang motorsiklo palayo. Parang gustong takbuhin ni Fred ang distansya nilang dalawa ni Fretzy at pigilan itong umalis. Pero nawala na ito sa kanyang paningin. Kaya ang ginawa niya, ipinikit na lang niya ang mga mata saglit saka huminga ng malalim. Maya-maya lang ay nagmamadaling pumasok si Fred ng building at sumakay ng elevator papunta sa kanyang opisina. Mabuti na lang, busy ang lahat kaya walang nakapansin sa kanyang pagpasok. Wala si Malia sa loob ng kanyang opisina.
kaya malaya siyang nakaupo sa kanyang swivel chair at sumandig, saka ipinikit ang mga mata. Ilang sandali lang ay nagising bigla ang kanyang diwa nang marinig na may nabasag sa kanyang harapan, kaya agad naman siyang umayos ng upo at dumilat. Saka nakita si Malia na nanlalaki ang mga mata at napatakip pa sa bibig habang nakatingin sa gawin niya. Sir, bakit naman po nagpapakita ang kaluluwa niyo sa akin? Naging mabuting sekretarya naman po ako sa inyo Huwag niyo naman po akong takutin ng ganito. Nanginginig ang boses na sabi ni Malia. Napahalakhak naman sa isip si Fred. Normal ang ganitong reaksyon ng dalaga dahil sa nangyari sa kanya. Huwag kang overacting dyan, Malia. Sagot ni Fred. Ay, Anep, nagsasalita na pala mga kaluluwa ngayon? Nakangiwing sabi ni Malia. Buhay ako, ano ka ba? Sagot ni Fred. Oo, pero yung balita? Tanong ni Malia at lumapit sa kanya saka pinisil ang kanyang mukha. Nakaligtas ako dun sa pagsabog. Sagot ni Fred. Mabuti naman dahil magwewelga ang sambayan ng Pilipino kapag nawala ka. Ay kami pala na mga empleyado mo. Napakaaga pa para mamatay ka. Sabi ni Malia. Siya nga pala, matanong ko lang. Alam mo ba kung nasaan si mama at papa? Wala sila sa townhouse. Pati sa bahay ay nakalock din ang gate. Tanong ni Fred. Nagpuntang Amerika matapos mabalitaan ang nangyari sa'yo, sir. Iyak nga ng iyak ang mama mo nun dahil hindi siya aalis hanggat hindi nakikita ang bangkay mo. Pero pinilit ng papa mo na sumama. Sagot ni Malia. Pwede bang pahiram ng phone mo? Tawagan ko lang sila. Naisave mo naman siguro yung numero nilang dalawa, di ba? Tanong ni Fred. Opo, sir. Pakitignan na lang sa contacts. Sagot ni Malia at ibinigay sa kanya ang phone nito. Kinuha niya agad ang phone at nagdial ng numero ng mama niya. Pero dismayado siyang ibinaba ang tawag dahil hindi niya ito makontak. Saka naman niya isinunod ang numero ng papa niya at pareho lang na hindi niya makontak. Nag-aalala na si Fred kung ano ang nangyari sa mga magulang niya na nasa ibang bansa. Samantalang si Fretzy naman ay umuwi na ng bahay pagkatapos niyang maisaole ang motorsiklo kay Rika. Sobrang tahimik ng buong paligid at nakakalungkot isipin na mag-isa na lang siya ngayon gaya ng dati. Pero tingin ni Fritzy ay hindi na siya masasanay. Pumasok muna siya sa kwarto na inuukupa ni Fred at kinuha niya ang sinuot nitong damit, saka naman siya napangiti ng mapait. Okay ka lang, Fritzy? Tanong ni Rika. Hindi niya alam na nakasunod na pala ang kaibigan sa kanya. Oo naman, sagot ni Fretzy at lumabas ng bahay. Gabi na siya nang makauwi dahil sobrang tagal ng biyahe niya. Kumain na lang siya doon sa nadaanan niyang karinderya. Pagod na siyang magluto pa. Mabuti na yung matutulog na lang siya ngayon. Sigurado ka? Parang hindi namang okay ang pagmumukha mo na yan. Nalulungkot ka yata sa pag-alis ni Fred. Tanong ni Rika. Pinanlakihan niya ito ng mata. Wala akong sinabing ganon. Sagot ni Fretzy. Ayaw niyang sabihin kay Rika na tama ito. Kahahatid nga lang niya sa lalaki ay parang ilang araw na itong wala. Pero magiging okay din naman siguro siya dahil sanay naman siyang mag-isa. Wala kang ang sinabi pero masyado namang halata. Ano bang masama kung sabihin mo sa akin ang nararamdaman mo ngayon? Hindi naman kita pagtatawanan. Nakangiting sabi ni Rika at tinapik ang kanyang balikat. Maya-maya lang ay nagpaalam na si Rika na uuwi. Kaya pumasok na agad si Fretzy sa loob ng bahay at sinara ang pinto, saka dumiretso sa kanyang kwarto at nahiga. Sa kabilang banda naman ay pumasok na sa kumpanya si Fred sa mga sumunod na linggo. Pero parang hindi siya ganado. Pagod ng kanyang pakiramdam na para bang wala siyang gana. Habang nakaupo siya sa kanyang swivel chair, ay napatingin siya sa ceiling. Naiisip niya si Fretzy kung nakauwi ba ito ng ligtas sa bahay nito. Nakakamiss kasama ang babaeng iyon kahit masyadong madaldal. Saka naman pumasok si Malia at nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanya. Okay ka lang, sir? May masakit ba sa'yo? Ibibili kita ng gamot o tatawag ako ng doktor? Tanong ni Malia. Hindi na, Malia. Okay lang ako.
Wala naman akong lagnat or something. Sagot ni Fred. Hindi na sana kayo pumasok ng opisina? Saka na lang kapag nakapagpahinga na kayo ng maayos, ako na muna ang bahala rito. Nakangiting sabi ni Malia. Dito na lang ako. Wala naman masyadong gagawin. Sagot ni Fred. Sige po, lalabas muna ako saglit. Tawagan mo lang kapag may iuutos ka. Sabi ni Malia, saka lumabas ng kanyang opisina. Bandang tanghali, inutusan ni Fred si Malia na ibili siya ng pagkain para pananghalian sa labas. Pagkabalik nito ay parang may nag-iba na sa mukha nito. Hindi mapakali habang nakatingin sa kanya. What's wrong, Malia? Tanong ni Fred. Wala naman sir, ito na pala ang pananghalian mo. Sagot ni Malia at nilapag ang pagkain sa table niya. Kung may problema ka, Malia, pwede ka naman magsabi sa akin. Tutulungan kita. Sabi ni Fred. Kasi sir, base sa nalaman ko ay may kinalaman daw ang pinsan mong si Diego sa nangyari sa'yo. Sagot ni Malia na nagpatindig ng tenga niya sa gulat. Ano? Saan mo naman nalaman ng balita tungkol dyan? Mahirap mabintang kapag hindi sigurado. May kalalagyan ka? Tanong ni Fred. Aksidente pong nabanggit ni Shane sa akin na mapag-usapan ka namin. Sagot ni Malia. Nagtagis ang mga bagang ni Fred at nanginginig ang kanyang mga kamao. Kung totoo ang mga naririnig niya ngayon, ay sisiguraduhin niyang mabubulok sa kulungan ang hayop na yon. Wala siyang atraso rito at hindi nga sila close na dalawa. Tapos magagawa pa nito ang ganung bagay? Nang maisip niya ang posibleng maging dahilan, ay naipikit niya ang kanyang mga mata. Ang iniiwasan niya mangyari ay nangyari na talaga. Ano pang nasabi ni Shane? May iba pa siyang nabanggit? Tanong ni Fred. Wala na sir. Tawagan niyo na lang kaya si Shane at kausapin. Baka may malaman ka pa. Sagot ni Malia. Ayaw ko. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon ng babaeng iyon na magkalapit kaming dalawa. Sabi ni Fred. Sabagay, naisip ko din na baka nagawa yun ni Diego sa sobrang selos dahil nalaman niyang nagpapadala si Shane sa'yo ng mga kung ano-anong staff. Pero masyado namang lame na reason yun para pumatay siya. O di kaya may saltik lang talaga ang taong yun. Naiiling na sambit ni Malia. Malamang ganun talaga. Kaya kung may pagkakataon ka, Malia, tanungin mo si Shane kung nasa na si Diego ngayon. Kapag nakuha mo ang address ay mapapadali ang pagdampot sa kanya ng mga otoridad. Sagot ni Fred. Sige po sir. Sang-ayon ni Malia. Samantalang si Fred naman ay nahuli sa pagpasok ng talyer. Wala kasi siyang maayos na tulog, kaya inumaga siya ng gising. Akala ko hindi ka napapasok. Sarado kasi ang bahay mo. Tanong ni Rika paglabas niya ng bahay. Naipon lahat ng pagod ko kaya hindi ako nagising na maaga. Ngayon lang naman ito kaya okay lang. Sagot ni Fretzy. Sana hindi ka nalang pumasok. Okay lang naman sigurong umabsent ng isang araw. Siya nga pala, kamusta si Fred? Tanong ni Rika. Hindi ko alam. Wala namang kaming contact sa isa't isa. Sagot ni Fretzy. Sabi ni Carding nakita daw niya ang kamukha ni Fred na laman ng balita noong nakaraan. May kambal ba si Fred? Tanong ni Rika. Si Fred mismo yon. Nakaligtas siya sa pagsabog ng kotse. Kaya nga siya umuwi upang paimbestigahan ang yung nangyari. Dahil may foul play. Hindi basta aksidente lang. Sagot ni Fretzy. Iba talaga ano? Kapag may pera lapitin ng gulo. Kaya pala sobrang kinis ni Fred. Dahil mayaman pala. Sabi ni Rika. Oo nga, walang-wala talaga itong mga balat natin. Masyadong bilad sa araw. Siguro walang skincare na uubra dito. Sagot ni Fretzy at sabay silang nagtatawanan. Sa kabilang banda naman ay papuntang presinto si Fred. Makalipas ang 2 buwan nang malaman niyang sumuko na sa batas si Diego kahit wala pa naman siyang ginawang aksyon. Si Shane daw ang nagbalita kay Malia kaya bibisitahin niya. Dumiretso na siya sa loob at nagsabi sa nadatnan niyang pulis na dalaw siya ni Diego Marcus. Tumango naman ang pulis at pinahintay muna siya sa visitors area. Maya-maya lang ay umakyat ang lahat ng dugo sa kanyang ulo. Nang nakayukong naglalakad palapit sa gawin niya, si Diego.
Ipinaghila ng upuan ng kasama nitong pulis para makaupo dahil nakaposas ang kamay. Hindi pwedeng makahawak. Unang-una, anong kasalanan ko sa'yo, Diego? Tanong ni Fred na may diin sa tono. Tumingala naman si Diego at nahintatakutan na makita siya. Siguro, hindi nito inaasahang buhay siya. Frederick, sambit nito na nanlalaki pa ang mga mata. Bakit? Nagulat ka ba dahil hindi mo ko tuluyang napatay? Tanong ni Fred. I'm sorry. Masaya naman akong malaman na buhay ka pa. Kaya nga ako kusang sumuko dahil nakonsensya na ako sa nagawa kong pagkakamali. Naiiling na sagot ni Diego at hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Dapat lang, dahil dito din naman ang bagsak mo. Huwag mong sabihin sa akin na babae ang naging dahilan para magawa mo kong patayin, sabi ni Fred. Oo. Nagdilim ang paningin ko nang hayagang aminin sa akin ni Shane na ikaw ang mahal niya. At ako'y hindi. I exert much effort sa panliligaw, sa pag-aaya ng dates, at pagbili ng expensive gifts. Ay wala man lang ako napala. Gumastos pa ako ng milyon para bilhan siya ng house and lot. Pati dream niyang negosyo. Tapos wala man lang ako mapapala. Hayop ang babaeng yun. Naiiyak na sagot ni Diego. Baliw ka na talagang ulol ka. Dahil lang sa isang babae kaya mong pumatay ng kadugo mo? Hindi ka mauubusan ng babae, Diego. Kung papalaring makalabas ka rito sa mental institution ng bagsak mo. Sabi ni Fred. Patawarin mo ko, kuya. Sana darating ang araw na may mamumuong kapatawaran dyan sa puso mo para sa akin. Sagot ni Diego. Para namang pinukpok ng martilyo ang puso ni Fred. Masyado siyang maaawain, but not this time. Pagdusahan mo muna ang nagawa mo bago kita patawarin. Sabi ni Fred at walang pasabing iniwan ang umiiyak na si Diego. Napakatapang gumawa ng kasalanan pero ang ending, iiyak din pala. Samantalang si Fredzy naman ay sobrang tamlay na magising isang umaga. Ganito pala talaga kalungkot ang mag-isa. Pumayat siya ng kaunti dahil wala siyang ganang kumain. Tingin niya, dinala lahat ni Fred ang lakas niya. Ngayon lang niya naramdaman ang sobrang sama ng pakiramdam na nag-iisa. Pandamay talaga itong si Fred. Lampas 2 buwan na niya itong hindi nakikita pero parang sobrang tagal na. Pero pinilit pa rin ni Fredzy na pumasok ng talyer para makapagtrabaho. Kahit mahirap ay hindi niya bibitawan ng pangarap na magkaroon ng motorsiklo. Wala pa si Bong pagdating niya. Pero ginawa niya na agad ang kanyang trabaho dahil balak naman niya mag-half day ngayon. Maya-maya lang ay tumihaya na siya at pumunta sa ilalim ng sasakyan para ayusin ang nasira doon. May isa pang customer na dumating, Fredzy. Harapin mo ito pagkatapos mo dyan. Sabi ng kanyang boss. Opo, pakihintay na muna siya saglit, boss. Sagot ni Fredzy. Sige, sabi ni Joel at naglakad palayo. Napakunot naman ang noo ni Fredzy nang mapansin ang isang paa na nakasuot ng sapatos malapit sa sasakyan kung saan siya naroon. Kaya umalis na muna siya saglit sa ilalim. Pero nagulat naman siya nang pagtingala niya ang mukha ni Fred ang kanyang nakita. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Ibang-iba na ang itsura nito kumpara sa dati. Fred, bakit napadalaw ka? Nakangiting tanong ni Fredzy. Parang biglang bumalik ang kanyang sigla at nabuhay ang dugo sa kanyang buong katawan. Siyempre, namiss kaya kita. Payakap nga. Masayang sagot ni Fred at niyakap siya na mahigpit. Yumakap din si Fredzy. Napangiti na lang siya nang maamoy ang mabangong amoy ni Fred. Sosyal talaga. Pati perfume, yayamanin. Ikaw talaga, yumakap ka pa. Ang dumi ko kaya. Reklamo ni Fredzy. Okay lang, halika sa labas, may ipapakita ako sa'yo. Sagot ni Fred at inakay siya palabas ng talyer. Tumango naman si Fredzy kahit hindi niya alam kung bakit. Ano ba kasing meron? Tanong ni Fredzy. May regalo ko sa'yo. Ako na ang tumupad sa pangarap mo na magkaroon ng motorsiklo. Sagot ni Fred at itinuro ang likuran ng kotse nito. Nanlaki ang mga mata ni Fredzy nang makita ang motorsiklo na itinuro ng lalaki. Hindi nga, yan yung nakita ko online.
Yan talaga yun at kakulay pa. Napapalatak na sabi ni Fretzy. Harley Davidson, Big Bike, Limited Edition 2023. Nakangiting sagot ni Fred. Bakit alam mo na ganyan ang gusto ko? Tanong ni Fretzy. Nagkataon lang, ganyan din ang mga gusto kong big bike, pero hindi ko alam paano magmaneho. But I purchased that for you. Sagot ni Fred. Hindi ko matatanggap yan, Fred. Alam kong mahal yan. Hindi ko ma-afford yung presyo. Naiiling na sabi ni Fretzy. Bigay ko yan. Para namang iyong naipon mo ay magagamit mo sa ibang bagay. At saka wag mo nang itanong ang presyo dahil mas mahalaga ka. Madamdaming sagot ni Fred. Hindi naman nakaimik si Fretzy. Natouch naman siya sa binitawang salita ni Fred. Hindi naman siya importante para bigyan siya ng ganito kamahal na gamit. Salamat, tanging nasabi ni Fretzy. Siya nga pala, may ibibigay din ako para kay Rika at Carding. Halika, tulungan mo kong ibaba ang mga yon. Sagot ni Fred. Tumango naman si Fretzy at tinulungan na ang binata na ibaba ang motorsiklo. Saka isinunod ang para kay Rika at Carding. Subukan mo munang i-test drive yung motorsiklo mo. May kukunin lang ako sa loob ng kotse. Sabi ni Fred at ibinigay sa kanya ang susi. Maya-maya lang ay bumalik si Fred at binigay sa kanya ang hawak nitong papeles. Rehistro pala ng motorsiklo at lisensya niya. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Nang mapatakbo na niya ang motorsiklo, ay agad namang umangkas si Fred. Ang sarap sa pakiramdam na magkaroon ng pinapangarap na gamit. Nagpapasalamat talaga siya kay Fred kahit nahihiya. Sobrang lamig ng panahon kahit maaraw. Habang paikot-ikot lang sila sa buong lugar. Kumain muna sila saglit bago nagpaalam si Fred na uuwi na muna siya ng syudad dahil marami pa itong aasikasuhin. Gusto sana ni Fretzy na pigilan si Fred sa paggalis. Kaya lang, naisip niya na magkaiba na pala sila ng mundong ginagalawan ngayon. Ang yaman pala talaga ng sugar daddy mo. Iba akong magregalo. Sabi ni Bong at sinipat ang motorsiklo. Hindi niya namalayang nakalapit na pala ang lalaki sa kanya. Ang bata pa nun para maging sugar daddy, Bong. Napaka-dirty minded mo naman. Magkaibigan kami ng lalaking yon. Naiiling na sagot ni Fretzy. Sugar baby, hindi magbibigay yun ng ganito kamahal na gamit kung walang ibang motibo yun sa'yo. Milyon ang aabuti na presyo ng ganitong motorsiklo. Sabi ni Bong. Napalunok na lang si Fretzy. Ang galante kung magregalo si Fred. Swerte talaga siya na naging magkaibigan silang dalawa. Bandang hapon, naghihintay na siya kay Rika sa labas ng talyer na mag-uwian sila. Ang ganda ng motorsiklo na yan. Una ni Rika. Akin yan, bigay ni Fred. Sagot ni Fretzy. Talaga? Dumalaw pala siya rito? Iba pala magregalo ang mga gwapo na mayaman? Nakangiting sabi ni Rika. At may binigay din siya sa inyong dalawa ni Carding. Sabi ni Fretzy at tinuro ang dalawang karton na nasa gilid. Ano yan? Tanong ni Rika. Hindi ko alam, pero itong isa ay telebisyon ata. Sagot ni Fretzy. Salamat! Napakabait talaga ng lalaking yon. Kaya ang maipapayo ko ngayon sa'yo ay, asawahin mo na. Seryosong sabi ni Rika. Aasawahin ko dahil mayaman, ganon? Nako, hindi ako manggagamit. Sagot ni Fretzy. Mahalin mo muna syempre. Yun pa rin ang importante sa lahat. Sabi ni Rika. Sa kabilang banda naman ay hindi mapuknat ang ngiti sa labi ni Fred habang nagmamaneho pa uwi sa syudad. Alam niyang masaya si Fretzy sa binigay niya kahit nag-aalangan pa itong tanggapin nung umpisa. Gusto pa sana niyang manatili para makasama ito. Kaya lang, nagpadala ng mensahe si Malia na bumalik na ng bansa ang kanyang mga magulang. Pagdating niya ng syudad, makalipas ang ilang oras, ay dumiretso na agad siya sa kanilang bahay. Sa front door pa lang, ay nakatulalang mukha ng mama niya ang kanyang nakita. Frederick, anak ko, buhay ka. Benito, yung anak natin nandito. Umiiyak na sabi ng mama niya. Tumakbo ito palapit sa kanya at niyakap siya ng sobrang higpit. Sumunod naman ang papa niya at nagyakapan silang tatlo. Akala ko pinaglalaroan lang ako ng paningin ko. Yung pala totoo na.
Natatawang sabi ng papa niya pero umiiyak din ito. Mama, Papa, mahaba pa buhay ng anak niyo kaya hindi ako basta mawawala. Nakangiting sagot ni Fred. Nagkatinginan naman ng mama at papa niya na parang may gustong sabihin. Kaya napakunot ang noo ni Fred. May problema ba, Mama, Papa? Tanong ni Fred. Nandito ang tita Cory mo. Gusto ka niyang makausap. Sagot ng mama niya. Napatingin naman agad siya sa may edad na babae na papalapit sa gawin niya. Mugto ang mga mata nito na parang galing sa mahabang pag-iyak. Nang makalapit ito sa kanya, ay agad naman itong lumuhod. Base sa pagkakatingin ni Fred, sa magulang ay alam niyang naikwento na ni Tita Cory ang lahat. Ako na ang hihingi ng tawad sa nagawa ng anak ko, Fred. Please, nakikiusap ako sa'yo. Ilabas mo na siya sa kulungan. Pagmamakaawa ni Tita Cory. Hindi mo na kailangan lumuhod, Tita Cory. Hindi ako Diyos para gawin mo ito. Walang emosyon na sagot ni Fred. Hindi ako tatayo dito hanggat hindi mo napagbibigyan ng hiling ko. Sabi ni Tita Cory. Kahit abutin kayo ng ilang buwan dyan, Tita Cory, hindi ko rin naman magagawa ang hiling mo. Attempted murder ang ginawa ng anak mo sa akin. Now I ask you this. Kung nabaliktad ba ang sitwasyon namin ni Diego, ay magagawa mo rin bang ilabas ako ng kulungan? Malamang hindi. Sagot ni Fred na naging dahilan na hindi nakasagot si Tita Cory. Dahan-dahan itong tumayo at lumapit sa magulang niya. Benito, Rosel, tulungan niyo naman akong kumbinsihin si Fred na ilabas sa kulungan ng anak ko. Okay naman na siya eh. At saka, kusang sumuko ang anak ko sa presinto. Pakiusap ni Tita Cory. Napapailing lang ang kanyang magulang sa sinabi ni Tita Cory habang nakatingin sa kanya. Alam niyang nalilito ang mga ito kung ano ang pwedeng sabihin. Gaano ka naman nakakasiguro na kapag pinakawalan ko si Diego ay hindi na niya uulitin ang ginawa niya, Tita Cory? Tanong ni Fred. Ako na ang magsasabi na nabigla lang si Diego sa nagawa niya. Ngayon lang kasi siya na-reject pagkatapos ng lahat ng effort na ginawa niya para sa babaeng yon. Sagot ni Tita Cory. Sana pinaliwanag niyo sa kanya na hindi lahat ng gusto niya ay makukuha niya agad. At saka, hindi na siya bata para makaramdam siya ng insecurities. Naiiling na sabi ni Fred. Maya-maya lang ay si Fred na ang kusang nagpaalam at pumasok na sa kanyang kwarto. Wala na naman siyang ibang sasabihin, kaya mas mabuti pang umalis na siya. Nakakapagod at nakakadismaya. Ang mga ito na nga ang may kasalanan, sila pa ang may karapatang humiling na palayain na nagkasala. Sa sumunod na araw ay nagbalak si Fred na hindi na muna siya papasok ng ilang araw sa kumpanya dahil balak niyang balikan si Fretzy. Namimiss na niyang kasama ang babaeng iyon. Tutal andyan naman ang papa niya na maiiwan niya sa kumpanya habang wala siya. Papaalis na siya ngayon dahil tapos na siyang magpaalam sa ama niya noong nakaraang araw pa at pumayag naman ito. Pero dadaan na muna siya saglit sa opisina upang magpaalam kay Malia. Good morning, sir. May naghihintay sa'yo sa opisina. Nakangiting sabi ni Malia. Nagkasabay kasi silang dalawa na pumasok ng building dahil bumili yata ito ng kape. Sino? Nakakunot noong tanong ni Fred. Hindi nagpakilala. Puntahan mo na lang, sir. Sagot ni Malia. Nagmamadali namang sumakay ng elevator sa Fred dahil naging curious naman kung sino ang bisita niya ngayong araw. Pagdating niya sa second floor ay agad niyang itinulak ang pinto ng kanyang opisina at nagulat siya nang makita si Fretzy. Sobrang lapad ng ngiti nito nang magtama ang kanilang paningin. Fretzy, hindi ko inaasahan na ikaw ang bisita ko ngayong araw. Tanong ni Fred. Oo naman. Sino mag-aakala na pupunta ako rito? Pero sinadya ko talagang dalawin ka. Nakangiting sagot ni Fretzy. Mabuti na lang pala at dumaan muna ako rito sa opisina. Plano ko pa naman sanang puntahan ka. Nasaan yung motorsiklo mo? Hindi ko nakita sa labas ng building. Tanong ni Fred. Nasa parking lot nitong building ko nilagay. Kanina pa ako nandito. Sagot ni Fretzy. Pasensya na. Hindi naman kasi ako tinawagan ni Malia para sabihin na naghihintay ka pala rito.
Sabi ni Fred. Ako ang nagsabi sa kanya na huwag ka nalang tawagan. Nakangiting sagot ni Fretzy. Napakunot naman ang noo ni Fred nang makita ang isang bouquet na nakapatong sa ibabaw ng mesa niya. Kanino galing yan? Tanong ni Fred. Sa akin, pasalubong ko para sa'yo. Nakangising sagot ni Fretzy. Napatawa na lang sa isip si Fred. Ang astig ng babaeng ito. Pero kaya din palang maging sweet. Pero bakit naman bulaklak? Kung ang lalaki na magbibigay ng bulaklak sa babae ay gustong manligaw, ano naman kung ang babae ang magbibigay? Nagpaparinig na gusto magpaligaw? Natatawang tanong ni Fred. Napangiwi naman si Fretzy nang tignan niya. Hindi nagpapasalamat lang ako. Ganun lang yun. Ikaw naman masyadong mapaghinala. Naiiling na sagot ni Fretzy. Pero parang hindi makatitig sa kanya ng diretsyo. Bakit namumula ka? May alam ka ba na hindi ko alam? Tanong ni Fred. Wala. Ikaw talaga. Sagot ni Fretzy. Dahan-dahang lumapit si Fred sa babae at yumuko siya para magpantay ang kanilang mga mukha. Kahit ano pa ang pormahan ng babaeng ito ay talagang gustong gusto niya. Hindi naman siya nagbabase sa panlabas na kaanyuhan, kundi ang ugali nito ang importante sa kanya. Wala nga ba talaga? Paano kung meron? Nakangiting tanong ni Fred at inginuso ang labi papunta kay Fretzy. Umiwas naman ang babae, saka agad na tumayo. Parang awkward ang pakiramdam sa kanya. Wala nga. Siya nga pala, kamusta yung nangyari sa'yo? Solved na ba? Tanong ni Fretzy para umiwas sa usapan. Oo, nakakulong na ngayon. Ang nakakalungkot lang ay relatives ko lang ang gumawa. May anger issue kaya ayun, gumawa ng kalokohan dahil sa babae. Sagot ni Fred. Kaloka naman yan, pero ganun talaga ang buhay. Hindi mo mapipigil ang mangyari ang mga bagay-bagay. Sabi ni Fretzy. Tama ka. Gaya na lang ng pagkakagusto ko sa'yo. Hindi ko napigil ang maramdaman. Seryosong sagot ni Fred habang nakatingin kay Fretzy. Nakaawang ang labi nito habang nakatingin sa kanya. Talaga? Bakit? Tanong ni Fretzy. Huwag mong questionin ang nararamdaman ko, Fretzy. Dahil sobrang legit nito. Hindi ka talaga mai-scam. Sagot ni Fred. Huwag mo ako niloloko dyan. Baka mabugbog kita. Hindi ako nagpunta rito para biruin mo lang ng ganyan. Sabi ni Fretzy. Totoo nga lahat ng ito. Sagot ni Fred at hinalikan ang tuktok ng ulo ni Fretzy. Sige na nga, gusto din naman kita. Sabi ni Fretzy at niyakap siya. Iyang sinabi mo ang hindi makatotohanan. Pagbibiro ni Fred pero ang totoo ay kinikilig siya. Coming from this woman, hindi talaga kapani-paniwala. Pero dahil sa sinabi nito, ay maniniwala talaga siya. Ulul, ako pa talaga ang sinungaling? Pero I love you. Sagot ni Fretzy. I love you too, Tibuko. Sabi ni Fred. Sabay naman silang nakatingin sa bandang pinto nang may biglang tumikhim at nakita nila si Malia na nakangisi habang nakatingin sa kanila at sinabihan pa silang malalandi. Nagkatawanan na lang silang dalawa ni Fretzy pagkatapos. Makalipas ang isang buwan ay napagdesisyonan na ni Fred na ilabas ng kulungan ang pinsang si Diego dahil alam niyang hindi siya makaka-move on sa kanyang buhay. Kapag may galit pa siya sa isang tao, kailangang kalimutan ang nakaraan para sabay silang maging masaya sa hinaharap.